Praise the Lord, ye hands, adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang first Sunday of the month of September sa ating pong schedule. First Sunday of September 3, 2023. At ang ating pong paksa na pag-uusapan ay pinamakatan ko sa wikang Ingles. Endurance and faithfulness equal eternal glory. 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 13. Mamaya po babasahin natin yan sa wikang Ingles and of course in the Filipino version. We'd like first of all acknowledge our main sponsor, World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Would like to greet Brother Robert Abels and Sister Beverly Henry Dobbs, ang aking mga contacts dyan sa World Radio. We'd like also to acknowledge our partners and our online Christian magazine, Christian World Ministry, based in Golden Gate, California, USA. We've got their Art Madlaing, Terry Dennis, Dan Jeffrey, James Kitoriano, Deborah Quinones Marcos, and of course others, members of the Golden Gate Congregation in California. We'd like to greet Brother Ed and Sister Viola Lauder of California na ngayon po ay nagbabakasyon somewhere in Canada. Mga kapatiran sa Canada, we'd like to greet Brother June Ontalasco and his wife, Sister Rose Ontalasco. Mga kapatiran dyan sa buong Canada, buong USA. We'd like also to acknowledge and greet our brothers in Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig, of course, Grace Tuanyo nandiyan. Sa Milan, Italy, Sister Anna Daniel. Sa, of course, sa other countries, we'd like to greet our brothers and sisters in South America. Buenos dias a todos hermanos y hermanas. We'd like to greet Brother Primo Rivera in Mindanao, my sister Evelyn in Cebu with the son Neil Imperado, mga kapatiran sa Bacolod, the Mungkay family, of course, yan sa Iloilo Congregation, si Nue Dayaw, si Noel Taplas, Eddie Miranda, and others of the congregation dyan po sa Dao Capiz, kapatid Tuanyo, and his wife Bibing, and of course si Arvin Tuanyo, who helps church in Iloilo at the same time Dao. Aking nephew sa Capiz, Roa City, si Dong Hilario and the mother. I'd like also to greet our brothers and sisters here in Baguio. Ito po ang programa, marinig nyo every Sunday dito po sa DWRA Barangay 92.7 every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. We'd like to greet Carlos Garcia sa Rainbow Subdivision, the Balawas and the Capsula family sa Itugon, Benguet. And of course, mga kapatiran sa Baguio, all congregations, Baguio Church, Midtown Church, and Lex Church, Center Point, Upper Session Road Church sa A-Hill. Of course, nandyan din sa QM Subdivision. We'd like also to greet sa La Trinidad, mga congregations dyan. Of course, Metro Manila, we'd like to greet Metro Manila congregation in Summer Avenue, Brother Raul Kabating, condolence sa pagpanaw ng iyong mother, has been living for some time. We'd like to greet all the members of Metro Manila, especially Brother June and Sister Dina Kaugiran. And of course, mga kapatid sa Caloocan congregation, kapatid na Giselle Soteo, Francis Dibolos, Brother Joy Badjon, Brother Castro,
and other congregation over there, si Brother Alex Dabuan, ang kanilang worker dyan sa Caloocan congregation, and the rest of the Philippines, the whole of the world. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and continued subscription sa ating program, ang Alamin ang iyong Biblia, Know Your Bible program. Now, let's proceed to our reading of our text. Of course, hindi natin kinakalimutan yung mga Pangasinan brothers, Breg and Sister Hilda Manuel, dyan sa Lingayen, Pangasinan. Of course, si Sister Luz Manuel, Jenny Flores, and all their children, dyan sa Dumalandan, Pangasinan. Lingayen, Pangasinan po yan. Now, let's go to our reading in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 13 sa ating subject, endurance and faithfulness equal eternal glory. Ang pagiging tapat, ang pagiging matatag, at ang tinatawag nating perseverance, patuloy na pagiging Kristiyano hanggang sa kahuli-huling parte ng kanilang buhay, according to the book of Revelation chapter 2 verse 10, equal eternal glory. Walang hanggang kaluwalhatian. Yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Now, the Apostle Paul said in 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 13, ganito pong sabi ni Apostle Paul, "Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, for which I suffered trouble as an evildoer, even to the point of change, but the word of God is not changed. Therefore, I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. This is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him, and if we endure, we shall also reign with him. And if we deny him, he will also deny us, and if we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself." 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 13. Ginagamit ko po yung New King James Version. Pakicheck nyo na lang po mga kapatid ang New King James Version sa English. Now let's go to our Filipino version based on ang bagong tipan ng Magandang Balita Biblia, the so-called Tagalog Popular Version of the New Testament. Ganito po sabi ni Apostol Pablo, "Alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David, at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balita na ipangangaral ko sa iyo. Ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit, hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian." Yan po yung ating topic. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo ay namatay na kalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. At kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itinatakwil. Yan po ang translation natin sa wikang Pilipino using the bagong tipan, Magandang Balita Biblia, so-called Tagalog Popular Version. Now, let's go to our subject matter. Natapos na po yung ating mga pagbabasa. Of course, we'd like also to greet other brothers and sisters who are listening to the radio program dyan po sa Abra, kapatid na Miriam Dasi San Juan Abra, sa Anda Pangasinan, Sister Josephine Uria, and the rest of the brothers and sisters who are subscribing to our YouTube channel, Know Your Bible program, Alamin po ang inyong Biblia. Now, let's go to our introduction sa ating lesson. Endurance and faithfulness equal eternal glory.
Ang pagiging tapat ay katumbas po ng walang hanggang kaluwalhatian ayon kay Apostol Pablo. Now, let's go to our introduction. Some doubt that a heavenly reward awaits a faithful Christian. The reason that many do not endure trials and persecutions. So, let us know the truth about the eternal glory that awaits us. For Jesus Christ said in the book of John chapter 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." So marami po ang nag-aalinlangan na may tinatawag na heavenly reward, gantimpala sa langit, ay naghihintay sa mga tapat na Kristiyano, tapat hanggang kamatayan. Ito po ang dahilan kung bakit maraming tao, maraming Kristiyano ang ayaw maging matatag at ayaw nilang humarap sa mga pagsubok at mga pag-uusig sa kanila. They doubt, and the reason they do not endure trials and persecutions. Hindi sila naging matatag, hindi sila naging tapat kung nagkakaroon ng mga tinatawag na pagsubok at pag-uusig sa mga Kristiyano. Alamin po natin ang katotohanan sapagkat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang papalaya sa inyo. So ang ating pong approach, mga kapatid, sa pag-aaral na ito ay apat po. Number one, sabi ni Apostol Pablo, he was imprisoned because of the gospel of Christ. Siya ay naigapos, naitanikala, na preso dahilan sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Subalit sinabi niya, ang Ebanghelyo ay hindi pwedeng igapos. Bakit? Hindi pwedeng igapos yung Ebanghelyo sapagkat ang katotohanan, itago mo man, ay talagang lalabas po yan. Hindi pwedeng pagtakpan. Ang katotohanan ay ganyan po. Lalabas talaga yan. Kaya sinabi ng Apostol Pablo, ang Ebanghelyo ay hindi nakagapos, hindi nakatanikala, hindi pwedeng ikulong. Pangalawang subject matter sa ating leksyon, enduring trials for the sake of the elect. Sabi ni Apostol Pablo, ang aking pagbabata ng mga pagsubok sa buhay Kristiyano ay hindi para sa akin lamang, kundi para sa mga hinirang, sa mga pinili ng Diyos. Pangatlo, ano ang dahilan kung bakit siya ay nagbata ng mga paghihirap, pagtitiis, mga pag-usig? Sabi niya dito sa third part ng ating point, that they may obtain salvation with eternal glory. Para makamtan nila ang kaligtasan na tinatawag nilang kaligtasan sa maluwalhatiang walang hanggan o kaluwalhatiang walang hanggan. Eternal glory. And number 4 point sa ating lesson, God is ever faithful despite our doubts. Ang tao palagi pong nag-aalinlangan, palagi nagdududa, kulang sa tiwala. Kahit nung panahon ni Kristo, ang mga disipulo ay palaging kulang sa pagtitiwala na sa Panginoong Jesucristo. But God is ever faithful despite our doubts. Bagamat tayo ay mapag-alinlangan, kulang sa paniniwala, palaging nagdududa, ang ating Panginoon Diyos po ay ever faithful. Palaging tapat yan sa atin. Hindi siya nagbabago. Because God never changes. Sabi pa nga nila doon sa Hebrews chapter 13 verse 8, God is today, the same yesterday, today, and forever. Yan po sinasabi ng Hebrews chapter 13 verse 8. Now let's go to our discussion. First part ng ating pag-aaral, sinabi ni Pablo, siya po ay nakulong dahilan sa Ebanghelyo ni Kristo. Siya ay naigapos, siya ay naitinikala, siya ay nakulong. Subalit sabi niya, ang Ebanghelyo ay hindi pwedeng ikulong. Ang katotohanan ay hindi po pwedeng ikulong, igapos o itanikala. The Apostle Paul, of course, we all know, brothers and sisters, was a former persecutor of Christians, and he was just reaping what he sowed earlier. If you read the book of Acts chapter 8, verse 1 and verse 3, malalaman po natin doon na si Apostol Pablo, siya po yung nag-aproba
pumayag siya na batuhin hanggang mamatay si Esteban, tinatawag sa Bible na first Christian martyr, ang unang martir ng mga Kristiyano. At ang storya niyan mababasa natin sa chapter 8 ng Book of Acts, 8 kapitulo o kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. At doon makikita natin na si Pablo, ang pangalan niya po dati ay Saulo, siya po yung nag-approve. Pinayagan niya na batuin si Esteban hanggang mamatay. At verse 3, siya pa rin yung namumuno ng una. Kumuha pa siya ng otoridad sa mga high priest para lang manghuli, mangdakip at magkulong sa mga Kristiyano hanggang doon sa Damascus. Kaya nung chapter 8, chapter 9, doon po ay lumalakad siya patungo sa Damascus at alam na natin ang nangyari. But Jesus told Ananias in the book of Acts chapter 9 verse 16 nang naging nabulag si Pablo o si Saulo, at sabi ni Ananias, Panginoon, marami kaming narinig sa taong ito. Bakit siya ang pinipili nyo? Sabi ng Panginoong Hesus kay Ananias na siya ang ginamit ng Diyos para ibalik yung paningin ni Apostol Pablo o ni Saulo. Sabi ng Panginoon, I will show him how he must suffer for my name. Ipapakita ko sa kanya kung gaano siya maghihirap, magtitiis para sa aking pangalan, sapagkat ako'y inusig niya yung mga disipulo, inusig niya yung mga Kristiyano, mga tagasunod ko. Sabi ni Kristo, siya rin ay makakaranas ng pareho na mga pag-uusig, pagdaranas para sa aking pangalan. Yun po sabi ni Kristo kay Ananias, Kapitulo 9, talatang 16 ng Aklat ng Mga Gawa. And then Acts chapter 21 verse 13, this is what Paul said. Sa harap siya ng mga naglilitis sa kanya ng mga Roman officials. Sabi niya doon sa Acts 21:13, sabi niya, he was already called Paul. Primero, pangalan niya Saulo, and then later on he was called Pablo or Paul sa English. I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the Lord Jesus. Ganyan na po siya katapang. Sabi niya, handa ako na hindi lamang mabilanggo, kung hindi mamatay para sa Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. Sapagat papunta po siya sa Jerusalem, pinipigilan siya ng mga Kristiyano. Huwag ka na pumunta sa Jerusalem, ihuhulihin ka doon, kukulong ka. Pero sabi niya Apostol Pablo, I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the Lord Jesus. Acts 21:13. Now, when he was already arrested by the Roman officials, Roman commander, nandun po siya sa Jerusalem, ibig siyang patayin ng mga Hudyo na kababayan niya. Well, the commander himself was alarmed when he had put Paul, a Roman citizen, in chains. Ang isang citizen o mamamayan ng Romano hindi pwedeng ikulong kung wala pong tinatawag na trial o paglilitis. Pero itong commander nito, hindi niya alam. Akala niya ordinaryong Hudiyo na mangangaral si Apostol Pablo. But when the commander learned that Paul was a Roman citizen, he was alarmed. Bakit? Delikado yung commander ng Roman army. Bakit mo kinulong yung taong hindi pa nakaranas ng trial o paglilitis at hindi pa napatunayang may kasalanan? So yun po yung batas ng Roma tungkol sa mga Roman citizen o mamamayan ng Roma. When he got to Rome, ito ay patuloy ng pagsusulat ni Lucas, sapagkat si Lucas po ang nagsulat ng Book of Acts o Aklat ng Mga Gawa. And chapter 28 verse 16, sinabi niya ron, when we got to Rome, Paul was allowed to live by himself with a soldier to guard him. So parang house arrest. So sabi ni Lucas sa Acts 28 verse 16, nang dumating kami sa Roma, si Apostol Pablo ay pinayagang mamuhay na mag-isa, subalit mayroon siyang tinatawag na gwardya. Mayroon nakabantay sa kanya. Baka tumakas siya. Of course, hindi niya naman intention na tumakas. So ito po ay nagpapatunay, mga kapatid, sa ating first point na si Apostol Pablo ay nakulong hindi dahil siya ay kriminal, kundi siya po ay nakulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo.
I appeal to you on the basis of love as I, Paul, an old man, and now a prisoner in Jesus Christ. Yun pong sabi niya kay Philemon. Si Philemon po isang mayamang tao, nagkaroon ng slave o alipin na naging Kristiyano. Ang pangalan nun ay si Onesimus. At sabi niya kay Philemon sa kanyang sulat, I appeal to you on the basis of love. I as Paul, as an old man and now a prisoner of Jesus. So sabi ni Apostol Pablo, tanggapin mo si Onesimus na dati mong alipin na lumayas, ngayon Kristiyano na. Dahil sa pagmamahal mo sa iyong kapwa, sa iyong Panginoon, si Pablo ako, matanda na, at ngayon ay isang bilanggo para kay Kristo. Ay sinasabi ko sa iyo, Philemon, na tanggapin mo uli ang iyong aliping lumayas na o si Onesimus. Yan po mababasa sa Book of Philemon verse 9. Isang chapter lang po ito. And finally, the writer of Hebrews chapter 13 verse 3, finally sa Book of Hebrews chapter 13 verse 3, si Apostle Paul, usually the people who comment on the book of Hebrews, ang kanila pong sinasabi na ang sumulat ng Hebrews ay si Apostle Paul pa rin. Sabi ng writer ng Hebrew, remember those in prison as if you were their fellow prisoners. Alalahanin nyo ang mga nakabilanggo. Ituring nyo ang inyong mga sarili na parang bilanggo rin para kay Kristo. So napag-aralan po natin mga kaibigan at mga kapatid na si Apostol Pablo ay nakulong hindi dahil sa siya isang kriminal, kundi siya po ay nakulong dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon, pasalamat po tayo pagkat sa Pilipinas hindi po ganyan. Nangangaral tayo, hindi tayo kinukulong. Pero sa ibang bansa, kahit ngayong kapanahonan, pwede ka pong makulong sapagkat sa ibang lugar, sa ibang bansa, may mga tao po na hindi naniniwala kay Kristo at kung ipangaral mo si Kristo, dala-dala mo ang Biblia, pwede ka nilang ikulong. So in one sense, ang pagkakulong ni Apostol Pablo o dating Saulo ay yan po ay kapara sa Ebanghelyo ni Kristo. Palawang punto po sa ating pag-aaral on the subject endurance and faithfulness equal eternal glory. Ang pagiging tapat hanggang kamatayan, ang gantimpala po niyan ay kaluwalhati ang walang hanggan sa kalangitan, eternal glory. Now let's go to the second part of our lesson. Enduring trials for the elect's sake, for the sake of the elect. Siya po ay nagbata ng mga paghihirap, mga pagsubok, pagtitiis, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga hinirang. Yun po ang sabi ni Kristo sa kanya doon sa Acts chapter 9 verse 16 kanina na binasa natin, I will show him how he must suffer for my name. So talagang ang buhay ni Apostol Pablo ay hindi po masasabi nating bed of roses, hindi po kama na puno ng bulaklak na rosas, kundi isang natawag nating maraming tinik, marami siyang pinagdaan ng hirap. At yan po ang tunay na Kristiyano. At makikita natin yan sa buhay ni Apostol Pablo. Endurance is from the Greek word hopomone, which means steadfastness, constancy, patience, or perseverance. So yun po ibig sabihin ng endurance, yung matatag, palaging nagpapatuloy, pasensyoso, at perseverant hanggang sa wakas. Yan po ang ibig sabihin ng salitang endurance. To endure means to withstand, to hold on, or to suffer, or to undergo. Magpatuloy, humawak, magbata. Ano pa? Endurance sometimes is defined as the physical strength to keep on going. Ito pong endurance sa English, ito po ang binabata ng isang taong tumatakbo ng tinatawag nating marathon. At of course, alam natin yung marathon. 20 kilometers or 20 miles, yan ang haba niyan. Mas mahaba pa kung minsan. And also, the word endurance is sometimes applied to a woman who is giving birth. Yung nanganganak, kailangan may endurance siya. Yung physical strength na yun, yung kalakasan na physical, yun po ay tinatawag sa English na endurance. Hindi lahat ng babae ay nakapagtitis na manganak na walang tinatawag nilang anesthesia, hindi
binigyan ng tinatawag nilang cesarean operation. Noong panahon na yun, hindi pa yun uso. Pero sa kapanahon na natin, of course, mayroon ng tinatawag na cesarean operation. Although yung word na cesarean, nagsimula po yun sa mga Romano. Alright, another meaning of the word endurance, it is used in exhausting mental situation and stressful time. The power to withstand something challenging. At binanggit ko nga kanina, yung mga marathoners, yung tumatakbo ng 20 miles or 20 kilometers more or less, yun po yung tinatawag nilang endurance race or endurance run. So yun po ang ibig sabihin ng salitang endurance. At spiritually applying, endurance may yung nagbabata, nagtatagal, nagpapatuloy hanggang sa kamatayan. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Revelation chapter 2 verse 10, "Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life." Magpatuloy ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona o putong ng buhay. So, endurance therefore is a state of surviving, remaining alive, the power to withstand hardship or stress. Ayan po yung mga kahulugan ng term na endurance or to endure. Of course, sinabi ni Jesus Christ mismo sa Matthew 10 verse 22, sabi ng Panginoong Jesucristo, "One who endures to the end will be saved." Ang nagpapatuloy hanggang wakas ng kanyang buhay, wakas ng daigdig, ay siyang maliligtas. In other words, there is no such thing as one saved, you are forever saved. You have to continue serving Christ until the end of your life. Matthew 10 verse 22. And the Apostle Paul also wrote to the Corinthians, sabi niya, 1 Corinthians 13:7, "Love endures all things." So ano po ang motivation para magpatuloy ang isang tao sa pagsisilbi, paglilingkod kay Kristo? Sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians 13 verse 7, "Love endures all things." So kung may pagmamahal tayo, may pag-ibig tayo sa Panginoon, you'll be able to endure all things. Babatahin mo, magiging matatag ka hanggang wakas kung ang motivation mo ay pag-ibig sa Panginoon Diyos. Ano pa? Sabi pa rin ni Apostol Pablo, "We put up anything rather than hinder the gospel of Christ." 1 Corinthians 9:12. Lahat ay kinakaya namin para lamang hindi mabigyan ng balakid ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. We put up with anything rather than hindering the gospel of Christ. 1 Corinthians 9:12, sabi pa rin ni Apostol Pablo. There is therefore a need for endurance to receive the promise. Sa Hebrews 10 verse 36, endurance must have a perfect result. Sabi ni James chapter 1 verse 4, kailangan maging kompleto, maging ganap ang ating pagiging matatag. There is such called as imperfect endurance. May mga tao hindi nagpapatuloy. So matatawag mo yung imperfect result, imperfect endurance. And the best example, of course, of a person who has been enduring in his life, maraming paghihirap, maraming pagtitiis, maraming pagsubok. Wala pong makakatalo kay Job sa Old Testament. Job sa English, Job sa Tagalog, Job. Sa chapter 5 verse 11, sabi ni Santiago, there is no other man who could equal the patience and the endurance of Job. Why? Anong nangyari kay Job? Namatay ang kanyang mga anak, namatay ang kanyang mga alipin, nawala ang kanyang mga hayop, naghirap siya. Pati yung misis niya, sinabi ng misis niya, "Why do you still hold fast to your integrity? You better curse God and die." Isumba mo na ang Diyos at mamatay ka na. At si Job po, nagkaroon ng mga piksa mula ulo hanggang paa, but he did not leave God. Siya po ay nagpatuloy. He was enduring until the end. Nagtiis siya hanggang sa ibalik ng Panginoon Diyos ang kanyang mga nawalang anak, nawalang mga alipin, nawalang mga hayop, at dumoble po ang kayamanan. Third point po sa ating pag-aaral sa subject, endurance and faithfulness equal eternal glory, that they may obtain salvation with eternal glory. Ang purpose po ng pagtitiis, paghihirap ni Apostol Pablo ay upang magkaroon ng kaligtasan ng may
eternal glory. Kalwalati ang walang hanggan. Yan po ang purpose. Hindi po siya nagtiis, naghirap para sa mga hinirang ng Panginoon, kundi upang magkaroon ng tinatawag na kaligtasan, kasama po yung tinatawag nating eternal glory o walang hanggang kalwalatian. Compare nyo po yung paghihirap sa mundo. Subalit ang reward, ang gantimpala ay eternal glory. Kalwalatian na walang hanggan, yan po ang equivalent ng ating pag-aaral. The Apostle Paul said in Romans chapter 8 verse 18, "Our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to us." So sabi niya, ang ating mga paghihirap ngayon ay hindi comparable. Hindi pwedeng maihambing sa gloria, sa kalwalatian na matatanggap natin kapag tayo ay nakasama na ng ating Panginoong Diyos sa kalangitan. In other words, it's much worth more than the suffering. So, kumbaga, ang hirap mo, 4 na taon lang. Pero yung reward, eternal glory. Walang hanggang kalwalatian. Yun pong ibig sabihin ni Apostol Pablo. Despite trials, fiery trials, Christian must rejoice are partaking of Christian suffering. The Apostle Peter said in 1 Peter chapter 4 verse 12 to 14, sabi niya, despite fiery trials, Christians must rejoice as partakers of Christ's sufferings, so that when His glory is revealed, they will also be glad with exceeding great joy. Ano ibig sabihin ni Apostol Pedro? Sabi niya, ang mga Kristiyano ngayon ay naghirap, especially nung panahon ni Apostol Pedro, malakas po ang persecution. Marami po ang pag-uusig sa kanila ng mga Roman emperors and of course, the Roman Empire, the Jewish people, at marami po pong trials, persecutions na nararasan ng mga Kristiyano. So, sabi ni Apostol Pedro, despite fiery trials, parang nasusunog. Sabi niya, ang mga Kristiyano ay dapat maging masaya sapagkat sila ay kahati sa mga paghihirap ni Kristo. So that when Christ's glory is revealed, or rather when the glory of Christ is revealed unto us, kapag narating na natin ang kalwalatiang para sa atin na ipapakita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo, they will also be glad with exceeding great joy. Napakaganda po, sabi ni Apostol Pedro, at ang ating kasiyahan as mas sobra-sobra pa kung ihambing natin sa ating mga paghihirap dito sa mundo. In other words, halimbawa 4 years, 20 years, 50 years, 70 years ka na naghirap sa mundo bilang Kristiyano, ang equivalent po niyan, ang kapantay, ang reward na yan, ang gantimpala ay forever and ever na kalwalatian kasama ang Panginoon Diyos sa kanyang kalangitan. 1 Peter chapter 5 verse 10, patuloy pa rin. Sabi ni Apostol Pedro, the God of all grace has called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while. Ang Diyos na pinagsisikapan nating sambahin, ang Diyos na yan, Diyos ng gloria, Diyos ng grasya, ng lahat ng biyaya, ay tinawag tayo sa eternal glory. Walang hanggang kalwalatian kay Kristo pagkatapos ng inyong konting paghihirap lamang. At sinasabi ko na nga kanina, kahit 70 years, 100 years ka na naghirap sa mundo, bilang Kristiyano, ang gantimpala ay eternal glory. Walang hanggang kalwalatian at hindi natin mabibilang. Hindi natin maisip kung gaano kahaba yung walang hanggan. Eternal glory. And then, of course, 2 Corinthians chapter 4 verse 17, sabi pa rin Apostol Pablo, just a repetition of what he said, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. 2 Corinthians 4 verse 17. Ang ating magaan at panandaliang mga paghihirap ay maghahatid at magbibigay sa atin ng walang hanggang kalwalatian. At yan po ay sobra-sobra kung ihambing mo sa mga paghirap na natanggap natin dito sa mundo bilang mga Kristiyano. So don't despair, brothers and sisters, because eternal glory, walang hanggang kalwalatian ay naghihintay sa atin
kahit maghirap tayo dito sa mundo ng 70, 80, kahit 100 years pa. Finally, letter D sa ating pag-aaral. Point number 4 sa ating lesson on endurance and faithfulness equal eternal glory. God is ever faithful despite our doubts. Marami pong tao ang kulang sa paniniwala. Ang Diyos ba ay magbibigay sa akin ng kaluwalhatiang walang hanggan? Papapasukin niya kaya ako sa kanyang kaharian? Yan po mga katanungan ko minsan. But we can trust God, brothers and sisters, and maintain our faith in Him because He is faithful to keep His promises. Pwede po tayo magtiwala sa Panginoon at hindi dapat mawala ang ating paniniwala, pananampalataya sa Kanya sapagkat Siya ay tapat sa Kanyang mga pangako. Marami pong tao sa mundo mangangako pero hindi nila tinutupad ang kanilang pangako at ang kanilang mga pangako usually ay napapako. Lalo na pag dumarating ang eleksyon, may pangangako, pagagawa ko kaya ng magagandang kalsada, pati ang bubong ng inyong bahay ay ipasisimento ko, sabi pa nga ng iba. Pero yun po pangako, pero hindi po natutupad kung minsan. So also, but God gives promises, but He fulfills His promises. Tinutupad po ng Diyos ang kanyang mga pangako. Let us, for example, Hebrews chapter 10, verse 23. Anong sabi ng Hebrew writer? Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Manatili tayo sa ating paniniwala, pananampalataya, at ang sa ating pag-asa. Ano yung pag-asa natin? Eternal life in heaven. Because without wavering, for He who promised is faithful. Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nangako sa atin ay tapat at hindi po binabali ang kanyang pangako. God has promised in book of Romans chapter 8 verse 28. Ano sabi ng Panginoon through the Apostle Paul? Sabi ni Apostle Paul in Romans 8:28, all things work together for good to them that love Him. Of course, the Apostle Paul wrote that. But yan ay, of course, galing sa pag-iisip ng ating Panginoon. Sabi ni Apostle Pablo, lahat ng bagay work together for good. Work together, in other words, ang nangyari, pagsubok man, pag-uusig man, yan ay para sa ating kabutihan sapagkat minamahal natin ang Diyos. Now, many people don't think na ang pagsubok, paghihirap, ay kasama sa pagiging Kristiyano. Well, of course, marami na tayong pinag-aral ang mga bersikulo, kapitulo. But part of that, brothers and sisters, hindi lang bed of roses ang magiging Kristiyano. There are many thorns, thistles, as we serve the Lord. And of course, yan po ay naranasan ng mga Kristiyano ng kapanahonan ni Apostol Pablo, Apostol Pedro. But of course, different ngayon ang ating mga sufferings and trials and troubles. It's a different thing. Hindi katulad sa kanila. They actually experience more sufferings, more persecutions, more trials kasi noong pinapatay ang mga Kristiyano. And of course, in the Philippines, in other countries, hindi po nangyayari yan. And of course, other countries, of course, may pangyayaring ganyan. Jesus Christ Himself promised to His apostles in Matthew chapter 28 verse 20. Ano sabi ni Kristo? Lo, I am with you always, even to the end of the world. Kasama niyo ako hanggang sa wakas ng mundong ito. In other words, the world will not end or will end. Hindi siya forever. Magwawakas din ang mundo. Kaya sinabi ni Kristo, I will be with you until the end of the world. Ephesians chapter 1 verse 14. Sabi ni Apostle Pablo pa rin, Ephesians 1:14. The Holy Spirit is a deposit guaranteeing our inheritance to the praise of His glory. Ang Espiritu po ay binigay ng Diyos parang guarantee, parang deposit na matatanggap natin ang ating inheritance in heaven. Yan po sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 1:14. So, Panginoong Hesukristo mismo ay nagsabi po sa atin, Matthew 28 verse 20, Lo, I am with you always, even to the end of the world. And the Apostle Paul wrote in Ephesians 1:14, the Holy Spirit is a deposit guaranteeing our inheritance to the praise of His glory. Nung nabaptize po tayo, Acts 2:38, sabi ni Apostle Peter, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit is indwelling of the Holy Spirit. It's also the deposit
guaranteeing our inheritance to the praise of His glory. Isa pong down payment. Yung deposit dito parang down payment. Ang Espiritu Santo po ay down payment. Ibigay ng Diyos parang assurance, guaranteeing our inheritance. So pag natanggap natin yung Espiritu Santo, yun po ay guarantee. Yun po yung assurance na matatanggap natin ang kaluwalhatiang walang hanggang naghihintay sa atin sa kalangitan kapag tayo po ay tapat, nagpapatuloy sa Panginoon hanggang sa wakas ng ating buhay. Finally, also said, Jesus Christ said in Matthew 18 verse 20, Jesus, where 2 or 3 are gathered together, there am I in the midst of you. Maraming tao nagdududa, wala naman si Kristo. Bakit patuloy ako maniniwala kay Kristo? Sabi ni Kristo, Matthew 18 verse 20, kung saan nagtitipon ang 2 o 3 para sa pangalan ko, in my name, there am I in the midst of you. Nasa gitna nyo ako. Hindi nyo ako nakikita, pero naroon ako. Because I am a spirit. I am there, always with you, sabi ng Panginoon sa Kristo. And so, as we conclude our part of our fourth point, sabi ng Deuteronomy 31 verse 6, ito po sabi ng Panginoon through Joshua as they were entering the land of Canaan. Sabi ng Panginoon through Joshua, be strong and be courageous, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Sabi ni Joshua sa mga Israelitas nang sila ay papasok na sa promised land, sa land of Canaan, the promised land, the land of milk of honey, sabi ng Panginoon through Joshua, maging matatag kayo, maging matapang, sapagat ang Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan. Sabi po doon sa Deuteronomy 31 verse 6 na binasa natin kanina, sabi ng Panginoon through Joshua, be strong and be courageous, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. So yung pangako na yan, para rin po sa atin yan, sa mga Kristiyano ngayon. Sabi ng Panginoon, maging matatag kayo, maging matapang, sapagat ang Panginoong Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan at hindi niyo kayo kalilimutan. Deuteronomy chapter 31 verse 6. So yan po ang ating lesson. We have 4 points in our lesson on the subject endurance and faithfulness. Ang first lesson natin, sinabi ko kanina, the Apostle Paul was imprisoned because of the gospel of Christ. He endured trials for the sake of the elect, that they may obtain salvation with eternal glory, and that God is ever faithful despite our doubts. Sa conclusion po natin, mga kaibigan at mga kapatid, as endurance and faithfulness lead to eternal glory in heaven with God, let us be faithful unto death to receive the crown of life. Sapagkat ang pagiging matatag, matapat hanggang sa kamatayan at maghatid po sa atin sa tinatawag na kaluwalhating walang hanggan. Ano po ang advice ng Panginoon sa Kristo? In Revelation chapter 2 verse 10, be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat kayo hanggang kamatayan, at ibibigay ko sa inyo ang korona o putong ng buhay. Apokalipsis 2:10. John wrote about heaven in Revelation 21 verse 4. Ano sabi ni Apostle Juan tungkol sa langit? Sabi niya, God Himself will be with all His saints. Kasama natin ang Panginoong Diyos. He will wipe away every tear from their eyes. Pupunasan niya ang lahat ng luha. Death shall be no more mourning, no more crying, no more pain. Wala na pong kamatayan doon. Walang pagtatangis, pag-iiyak, walang sakit. All things have passed away. So, if to be with God in heaven, brothers and sisters, I would like to invite you, sa mga hindi pa naging Kristiyano, sa hindi pa naging New Testament Christian according to our lesson, now is the time. Sabi ni Kristo sa Mark 16:16, you who believes in is baptized shall be saved. Ang maniniwala at mababautismuhan ay maliligtas, subalit ang hindi naniniwala ay parurusahan. Then again, the Apostle Paul said in Acts 2:38, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now is the acceptable time. 2 Corinthians 6 verse 2, sabi ni Apostle Paul, now is the acceptable time. Today is the day of salvation, and Jesus Christ is calling every one of you. And Matthew 11:28 to 30, yan kan po ang inyong invitation.
Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Our Lord God in heaven, we thank you for the lesson. Thank you for our sponsors. Thank you for our partners and preaching this word. Thank you for all the listeners, subscribers. And even we thank you for this radio station that is our partner in preaching the New Testament Gospel. Pagpalain niyo po ang lahat na nakinig, nag-subscribe, ang mga sponsors, ang ating mga partners, and of course, all members of the Lord's Church all over the world and all over the Philippines. We ask the Lord to bless us and continue to be with us. We ask you also to cleanse us and forgive us of our sins, as we also forgive those who trespass against us. To Christ we pray. Amen. Amen, amen. Praise the Lord, for he is glorious. Never shall his promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Hosts on high his power proclaim. Heaven and earth and all creation, Lord, and magnify his name. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.